Breaking news, ganito dapat ang presidente. Pangulong Bongbong Marcos, viral na viral ngayon matapos sumugod sa mga baluarte ng mga Duterte. Yes na yes mga kababayan, sa baluarte ng mga Duterte. Ito ang matindi mga kababayan. Parang ni isang Duterte ang present sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku, isyung malala na naman ito mga kababayan. Pero wag na wag kukurap sa naging ganti ni PBBM. Pakiusap ko lang mga kababayan, pakishare ang video na ito para malaman talaga lahat ang totoong nangyari sa araw na ito. Kaya naman, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Pichi Manatad. Happy birthday kapatid. At eto na nga, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay personal na nagpaabot ng halos 60 million pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmer and Fisher Folks upang matugunan ang mga Pilipinong apektado ng El Nino phenomenon sa Davao Region. Sa dalawang magkahiwalay na kaganapan sa pamamahagi ng Presidential Assistance to Farmer and Fisher Folks, na bahagi si Pangulong Marcos ng tig 10 million pesos bawat isa sa mga probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental sa Tagum, at 19.52 million naman sa Davao del Sur at 10 million sa Davao Occidental sa Digos City. Wala pang idineklarang state of calamity sa Davao Region mula nang nagsimula ang El Nino na nakakaapekto sa humigit kumulang 1,391 families or 4,173 individuals sa 16 barangays sa region nitong buwan. Ngunit nasa 49.58 million pesos na halaga ang pagkalugi ng agrikultura ang naiulat na may 1,244 magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino phenomenon. Nagbigay ang Department of Social Welfare and Development ng 10,000 pesos na tulong pinansyal sa mga 10,000 target beneficiaries sa bawat lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur at Davao Occidental. Ang mga parehong beneficiaryo ay nakatanggap ng tulong na bigas mula naman sa Office of the House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinigay din ng Department of Agriculture ang 30-22 footer FB pagbabago boats at tig 2 units ng rice combine harvester, 4-wheel tractor at floating tilers sa mga magsasaka at mangingisda sa Davao del Norte. Yun din, ibinigay naman sa Davao del Norte ang 4 walk behind transplanter paggawaan ng gatas ng kambing at kagamitan, bukas na pollinated variety ng mga punla ng nyog, inorganic fertilizers at coconut fertilization project at coconut planting materials at fertilizers. Namahagi ang Department of Agriculture ng Biosecure Climate Controlled Swine Facility Finisher Type sa Davao de Oro kasama ang dalawa sa 21-footer RFP boat at 5 set ng fishing gears na may maraming handlines. Isang mechanical corn hustler sheller ang ibinigay naman sa Davao or Occidental. Isang hybrid rice seeding processing facility din ang ibinigay ng Department of Agriculture sa Davao del Sur sa ilalim ng Rice Program Fiscal Year 2023 nito na kinabibilangan ng isang bodega at 4 na recirculating dryer at isang combined harvester. Hindi pa dyan nagtatapos mga kababayan dahil 2 unit bawat isa ng farm tractors na may mga gamit at hauling truck ang ipinamahagi ng Department of Agriculture sa Davao del Sur kasama ang isang seed cleaner at 3 mechanical corn hustler sheller sa ilalim naman ng corn program ng 2023. Namahagi din ng Department of Labor and Employment o DOLE ng 2.26 million pesos na halaga ng tulong sa 292 DOLE Integrated Livelihood Program beneficiaries at 2.93 million pesos na halaga na tulong sa 621 na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD beneficiaries sa Davao del Sur. At ito pa mga kababayan, hindi pa tapos dahil ang TESDA ay nagbigay din ng 56,560 or 2,320 bawat halaga ng allowance sa 23 trainees ng organic agriculture's production at mga toolkit para sa pagpapalaki ng mga organic hogs at maliliit na humaritant sa ilalim ng Special Training for Employment Program. Nagbigay ang Philippine Coconut Authority ng 3.56 million pesos na halaga ng coconut seedlings at fertilizers sa ilalim ng Coconut Hybridation Project para naman sa mga magnunyog sa Davao del Sur. Dito, tiniyak ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka at mangingisda ng Davao del Norte na hindi sila
napapabayaan ng gobyerno sa gitna ng mga hamon na dala ng El Nino phenomenon na nakakaapekto sa kanilang mga kabuhayan. Sa kanyang talumpati sa pamamahagi ng Presidential Assistant sa Davao Region, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi nagbubulag-bulagan ang kanyang administrasyon sa kanilang kalagayan. Sa katunayan, inatasan din ni Pangulong BBM ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Environment and Natural Resources na palawakin pa ang supply ng isda sa pamamagitan ng aquaculture productions at pagtatanim ng mga bakawan sa rehiyon. Bago tapusin ni PBBM ang kanyang talumpati, hinimok niya ang lahat na magsama-sama sa pagsasakatuparan ng isang bagong Pilipinas na nararapat sa lahat. Kaya naman mga kababayan, hindi talaga maipagkakaila na ang bisyo talaga ng ating presidente ay ang pamimigay ng tulong sa ating mga kababayan. Wala sa kanya kung anong kulay ka sa politika. Nangingibabaw sa kanya na lahat tayo ay pare-pareho at lahat tayo ay Pilipino. Nice one, Mr. President, ikaw na talaga. The best ka. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kasing init at kasing sigasig ng ating kasalukuyang administrasyon sa pagsisikap na ipagpatuloy ang nasimulan at tiyakin na makinabang ang mga mamamayan sa ating mga programa at ang ating mga proyekto. Kaya po ay hindi po namin kayo pababayaan. Kayo po ang sandigan ng ating bayan sa pag-unlad, kung kaya't hindi kami titigil sa pag-aagapay sa inyong lahat. Makakasiguro po kayo. Makakasiguro po kayo na ang nasyonal na pamahalaan at ang mga local government ay nagtutulong-tulong upang agarang maipaabot ang mga ayuda para sa mga magsasaka, mangingisda at ang inyong mga pamilya. Ito po ang bagong Pilipinas. Sa panahon ng tagtuyot at tag-ulan, kaagapay niyo kami sa pagbangon tungo sa mas maunlad na buhay. Sa inyong suporta, mga dasal, at patuloy na pagkakaisa, matutupad po natin lahat ng ating pangarap para sa tagong na magtatagumpay tayo maisulong ang malawakang pagbabago sa buong Mindanao at sa buong Pilipinas.